Let's now discuss the possible fate of the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. With our first guest tonight, we have Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative Jay Cong-Hoon. He joins us tonight over over the phone. Congressman Jay is also a member of the so-called Young Guns of the House of Representatives. Welcome to the big story, Cong. Good evening, Ma'am Pauline, Ma'am Gretchen, and Ma'am Sean. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, before we go into questions regarding the impeachment, Cong Jay, were you at the so-called fellowship last night in Malacanang? Opo, no? Isa tayo sa nagpunta sa fellowship last night. Pag-iipitan na rin sa Pangulo at naging maayos na masaya yung pakikipag-usap sa ating presidente. How did this fellowship come to be? I mean, sabi po ay matagal na daw nakaschedule ito. Kayo po ba matagal niyo nang alam? At anong klaseng fellowship po yung nangyari kagabi? Matagal na pong naka-schedule ito dahil alam naman natin napakahirap din kumuha ng schedule ng presidente. Dahil ang ating presidente napaka-busy sa kanyang trabaho at naandoon kami upang magbigay suporta sa kanya. Lalo na dun sa mga threat na nakuha ng ating presidente, ating first lady at ng ating speaker. So, naandun lang kami para sabihin na sinusuportahan natin siya at ating kinukundina lahat ng klaseng threat at nag-undermine ng ating konstitusyon at halingin batas. Alright, pero kung ano po ba talaga napag-usapan doon sa fellowship? Kasi yung timing rin po niya was on the same night or the same day na na-file yung second complaint against the Vice President, the second impeachment complaint. Hindi po ba talaga na-discuss yan during the fellowship? Wala tayong napag-usapan patungkol sa impeachment. Dito napag-usapan at naandun lang talaga kami upang ibigay yung suporta sa ating Pangulo, ibigay ang suporta sa ating sa kanyang liderato, at sabihin sa kanya na kaisa niya kami sa pagpapaunlad ng ating bansa at ang kabuhayan ng ating mamamayan. So definitely, hindi na pag-usapan. Actually, sa fellowship na yon, 2 tao lang ang nagsalita. Una si Speaker at pangalawa, ang ating presidente at nagpasalamat lang siya sa mga kongresista na nagpunta doon at nagpakita ng suporta. Okay, Congressman Jay, ito kasi I will not be the first person na magtanong nitong question na ito. Kanina naitanong to ng mga colleagues namin kaya Congresswoman Luistro at nakita ko rin yung press ko ni Congressman Ortega mula La Union kanina sa House. Naitanong rin to ng mga reporters sa kanya pero gusto ko rin itanong sana sa inyo kung wala namang napag-usapan bakit may manifesto of support? I understand it's about the threats, etc. Pero normally kasi parang fellowship lang naman siya, kung parang party ganyan, get together, biglang nanganak ng manifesto. Wala rin nabanggit naman na kung manifesto of support against who? Una sa lahat, siyempre, nakita naman natin na napakahirap ng pinagdaanan ng ating presidente. Lagi natin tatandaan, the president's job is a very lonely job, Napakalungkot ng maging presidente ng Pilipinas, although ito ang pinakamakapangyarihang posisyon, pero napakalungkot maging presidente. At talagang naandun lang kami dahil alam naman natin na maraming kaibigan na congressman ng ating Pangulo. At ako, tinuturing ko ang sarili ko na isa rin sa mga kaibigan niya. At alam natin na pag may mga ganitong klaseng nangyayari sa ating buhay, meron nagbabanta sa ating buhay, gusto mong makakuha ng mga suporta, lalong-lalo na sa iyong mga kaibigan. So naandun kami bilang kaibigan ng Pangulo, taga-suporta ng Pangulo, at talaga nagpakita kami ng suporta sa kanya na hindi tayo papayag na magtagumpay ang kahit anong kasamaan at lalong-lalo na hindi tayo papayag na merong mag-undermine ng kanyang pamamahala dito sa ating Congressman, if not talked about officially on the stage and on the podium, was this talked about on the sidelines? I mean, kayo bilang mga congressman, na pag-uusapan nyo ba? At what is the general feel or sentiment of our congressmen that you're getting? Because we also do know that there are tight timelines when it comes to the impeachment cases filed.
maintain during my past interview din ng mga nakaraang linggo, lagi kong sinasabi na kami sa majority hindi natin na pag-uusapan ng impeachment. Wala sa plano ng majority ng mga congressmen sa Kongreso, hindi na pag-uusapan ng impeachment at wala kaming plano na i-impeach din ng ating Vice President. At walang utos na ibinibigay ang leadership ng House. Ito ating sinasabi paulit-ulit. Actually, nagsimula lang naman ang usapin ng impeachment nung ito binibitawang salita din ng ating Vice President. At talagang ang ating sinasabi, tinutuloy lang natin ang ating investigasyon through Quadcom sa Blue Ribbon Committee at gusto lang nating masiguro na lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na may mga budget na ibinibigay ang Kongreso sa kanila, laging nasa isip dapat nila is yung transparency and accountability. Well, is it safe? Yun lang naman yung ating gustong siguraduhin. Congressman, is it safe to say that you, majority, are on the same page as the President that an impeachment would be a waste of time? Talagang sa oras na ito, talagang nakikita naman natin na medyo kapos na rin yung oras para sa isang impeachment. Although hindi natin pwedeng saklawan ng karapatan ng bawat mamamayan natin na mag-file ng impeachment laban sa ating Vice President, hindi rin natin po pwedeng pigilan o saklawan ang karapatan ng ibang mga congressmen na mag-file or mag-endorse the impeachment laban sa Vice President. Kailangan din itong iproseso ng Kongreso dahil hindi naman natin po pwedeng upuan din ito. Pero sa aking kasing opinion, personal opinion ko, parang napakaliit na ng panahon dahil magpapasko na, magki-Christmas break na ang Kongreso, tapos by next year magkakampanyahan na. So merong napakaikling panahon na lang para harapin ang trabahong ito ng Kongreso. At tingin Pero ko, Congressman, meron po kasing pinag-uusapan na parang shortcut daw that the impeachment process could be all done in a day. Basta magkaroon ng 1/3 signature from the House, pwede nang i-transmit sa Senado. This was done back in 2000 against former President Joseph Estrada. Hindi ako sure kung makakakuha ito ng 106 signatures dahil ang aking personal na opinion is talagang nananawagan din ating Pangulo na wag nang ito impeachment complaint wag nang magkaroon ng impeachment laban sa ating presidente dahil magkakaroon ito ng division at hindi makakatulong ito sa ating bansa pero siyempre hindi rin natin hawak ang pakiramdam ng ibang kongresista pero sa akin parang hindi na ito aabot sa panahon. Okay, so yun po yung linawin lang natin that's at least your personal opinion, pero syempre 300 plus po kayo dyan, we've also asked a bunch of your colleagues, medyo iba-iba kasi yung sagot, and as time passes, papalapit tayo ng Pasko, ng eleksyon, at ng recess ninyo, medyo nag-iiba na rin yung ihip ng hangin. Doon po sa mga, kumbaga, tropa ninyo dyan sa loob sa Kongreso, is the sentiment like similar to yours, na parang ipagpaliban na lang muna? We are part of the majority block ng House of Representatives, At ang bawat desisyon nga ng mayorya, pinag-uusapan yan. Nagpo-focus kami para mag-come up with a decision na pwede nating tayuan. At as of now, hindi na pag-uusapan ng impeachment at tinatapos pa natin yung mga kailangan natin tapusin, katulad ng hearing sa Quadcom, katulad ng hearing sa Blue Ribbon, At talagang tinatapos din natin yung ating mga legislative agenda. Hindi pa rin tapos ang budget, Kailangan tapusin din natin ang budget, bago magpasko. So, hindi yan ang priority, ng Kongreso ngayon. Kami sa mayorya, hindi yan na pag-uusapan, Paulit-ulit nating sinasabi. Hindi natin na pag-uusapan yan at walang plano, ang mayorya, na maging agenda yung impeachment ng ating district.
Pero kasi nga, Kong Jay, ito nga, pinag-uusapan na ng lahat ng tao. So, for us lang, no, you have to understand, kami naman na nanonood sa inyo at na watching proceedings go by, mahirap din paniwalaan na hindi siya napag-uusapan. Kami nga, everyday namin pinag-uusapan dito. Walang sawa, kahit sa party, sa pamilya, dinner, ganun. It's just hard to believe na hindi na pag-uusapan. Can you explain to us? Talaga bang, ano ba yung priority? Off limits ba yung topic na yun? O kahit May pa usapan paano, ba? may... Kasi ang sinasabi ng mga kaibigan natin sa media, no, ang sinasabi din ng mga taong nanonood sa labas, meron kaming pinaplano o meron kaming scheme, no, para i-impeach ang ating Vice President. Ang sinasabi namin, walang pinaplano ang Kongreso na gano'n. Hindi namin nakikita o hindi namin pinag-uusapan na magkaroon ng plano para i-impeach ang ating Vice President. No? Ang sinasabi natin, ito unang sinabi ng ating Vice President, hindi nanggaling ito sa amin. At kung meron man mga congressmen na nag-file ng impeachment o mag-i-endorse ng impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente, ito ay kanilang kagustuhan. Ito ay hindi na pag-uusapan ng mayorya, no? Walang plano, walang inuutos sa amin para mag-file ng impeachment complaint o sumuporta sa kahit anong impeachment complaint. Ang sinasabi namin malinaw. Tatapusin natin ang legislative agenda ng Kongreso. Kailangan ipasa ang ating budget bago magpasko. Tinatapos natin ang hearing ng Quadcom, tinatapos natin ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Wala sa agenda ng Kongreso sa ngayon at hindi ito na pag-uusapan ang impeachment, no, ng ating Vice President. With regard... Kung may mga nagtatanungan, kung napag-uusapan o napagkukwentuhan, oo, pero kung sasabihin ninyo na merong inutos, may agenda o merong hidden scheme ang mga congressmen na pinag-uusapan para i-impeach ang ating Vice President, wala pong ganun. Okay, pero with regard to yun nga, yung Quadcom, no, medyo may katagalan na rin. Dare I say, namimiss na po namin, no, yung next episode. Pati po nung good government, medyo matagal-tagal na po. We understand, no, the rush for the budget. Ito talagang December, yung talaga yung, kumbaga, first and foremost on Congress's agenda for both houses. But, for everyone watching na sumusubaybay, medyo nabitin po, kailan po ba, may talk na pa kung kailan magre-resume yung mga hearings both for Blue Ribbon and for the Quadcom? Kanina nagkaroon kami ng Zoom meeting sa Quadcom kanina para pag-usapan yung proseso, pag-usapan aming ano yung mga kailangang gawin, at pending na panukalang batas para at least concerning sa Quadcom, at alam ko ang Blue Ribbon through Chairman Joel Chua, I think magkakaroon tentatively sa Monday na hearing ng Blue Ribbon at para pag-usapan yung yung pinal na kahinatnan ng ating report, so pinag-uusapan pa din lahat ngayon dahil nga na-busy din tayo, lalong-lalo na itong mga nakarang araw, lalong-lalo na sa usapin patungkol dun sa pagte-threat ng buhay ng ating presidente, ang ating First Lady at ating Speaker, So sana matapos na dahil gusto na rin natin matapos dahil we need to move on din sa mga usaping ito. Do you expect this to end before the Christmas break or will this carry over to 2025? Well, I think yung sa Blue Ribbon Committee, it's winding up na, we are preparing na rin siguro para sa ating committee report. At napakahirap din naman na walang katapusan din yung mga hearings, At sa Quadcom naman, pinag-uusapan na rin dyan mga kailangang gawin, mga batas na kailangang i-file, dahil this is in aid of legislation at kailangan din sa bandang huli, meron tayo mga bills na kailangan i-file. So, tinitingnan natin by next week magkakaroon ng hearing sa
Blue Ribbon at saka Quadcom. No? So, abangan na lang natin.